Dad. Huwag mo kaming iiwan nila Mami at Ate. Isang singhap ang kumawala sa labi niya nang magising siya. Agad na bumalong ang luha sa kanyang muka. Wala rin siyang tigil sa pag-iyak. Paano sa panaginip niya ay iniwan na sila ng daddy niya. Agad namang nilapitan ni Jason ang dalaga nang makitang gising na ito at umiiyak. Shh! Calm down. It's just a dream. Pagpapatahan ng binata sa dalaga. Jason? Naguguluhang humiwalay ang dalaga at tiningnan ang binata. Ang huling natatandaan ni Clara ay nasa ospital sila. Anong ginagawa niya dito sa kwarto nito ngayon? I brought you here because you fell asleep. Here, dinalhan kita ng breakfast. Ihahatid kita mamaya, but before that, kumain ka na muna. Napatitig si Clara kay Jason, gustong umasa ng puso ng dalaga na nag-aalala talaga sa kanya ang binata pero baka masaktan lang siya. Hindi na kaya pa ng puso niya ang umasa, sobra na siyang nasasaktan. Why are you doing this? Pinaglalaroan mo na naman ba ako? Hindi nakaligtas sa mata ni Jason ang hinanakit at sakit sa tinig ng dalaga. And he understood that. Kasalanan niya. Clara. Jason, bakit ganito ka? You made me feel I'm important. And then suddenly, you will throw me away and treat me like a trash. Hindi ka pa rin ba kontento? Ano pa bang gusto mo? Durog na durog ako ngayon. Sobrang nasasaktan ako. Hindi pa ba sapat ang sakit na nararamdaman ko ngayon? Para sa'yo kaya nais mo pa itong dagdagan? Mahinang sinuntok ni Clara ang dibdib ng binata. Gusto niyang ilabas ang hinanakit at sakit. May sakit na nga ang daddy niya. Heto nasasaktan pa ng puso niya dahil sa lalaking minamahal. Oo, inaamin ko. Nagkamali ako. I'm too young and selfish that time. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. But I do deserve this. Nagsisisi na ako. Nagbayad na ako ng ilang taon. Minahal kita ng sobra at durog na ako. Ano pa bang gusto mo? Mahigpit na niyakap ni Jason ang dalaga. Puno siya ng pagsisisi sa lahat ng ginawa niya. I'm really sorry, baby. Nabulag ako at labis na dinamdam ang nangyari noon. I didn't realize that I still love you. Patawarin mo ko, Clara. Patawarin mo ko. Parang bula na naglaho lahat na sakit sa puso ni Clara nang marinig ang sinabi ng binata. Now she found herself on his chest, smiling and crying because of happiness. Maging si Jason na hindi mapigilan ng maluha habang yakap-yakap ang babaeng minamahal. Puno ng kaligayahan ng puso na hindi niya nadama nitong nakaraan. Si Clara pa rin talaga ang hinahanap-hanap ng puso ng binata. Mahal na mahal pa rin niya si Clara kahit ilang taon nang lumipas. Hindi yun nawala at nanatili lamang sa puso niya. Mahal na mahal kita, Clara. Puno ng luhang tumango ang dalaga, banagang kanyang kasiyahan sa mata. Mahal na mahal din kita, Jason. Anong ibig mo sabihin na hindi niyo makitang aking anak? Hanapin niyo at ibalik rito. Huminahon ka, baka kasama sa kalusugan mo yan. Paano ko hihinahon? Kalat na sa lahat ang ginawa ng anak mo sa engagement party ni Jason. Marami ang nakarinig at nagsabi na magkarelasyon ng dalawa. Tumawag sa akin si Rohan at sinabi na nakarating sa kanila ang balita. Tukoy ng ama ni Clara sa magulang ni Simon. Naka-announce na ang kanilang engagement ni Simon. Ang kasalanang ito ay hindi na maaring masira dahil sa ginagawa ng anak mo. Pumayag siya na pumasok sa kasunduang ito, kaya nararapat lang na kanya itong panindigan. Nakakaunawang tumango ang ginang sa asawa. Matagal ng kaibigan ng kanilang pamilya ang general. Hindi pwedeng masira iyon dahil kanilang pinapahalagahan ang pagkakaibigan ng kanilang pamilya sa matagal ng panahon. Nestor, hanapin si Clara at dalhin dito, utos ng matanda sa pinakatapat na tauhan. Ang lalaki nagsanay kay Clara sa physical combat. May tiwalang ama ni Clara sa lalaki na hindi ito kayang patumbahin ng anak niya kung sakali na magmatigas itong hindi sumama. Masusunod, boss. Sumenya si Nestor sa mga kasamahan na tagaran na sinunod ang utos ng amo. Hindi ba parang pabigla-bigla ka naman? Bakit hindi natin hingin ang paliwanag ng anak mo? Tsak kung may papaliwanag niya ito ng maayos. Tumigas lamang ang ekspresyon ng ama ni Clara sa sinabi ng asawa. Kilala mong anak mo, likas sa kanyang pagiging matigas ang ulo. Mas pipiliin niya ang sumuway kaysa ang sumunod. Ayos ka lang ba, pinsan? Nakangiting tanong ni Ronnie kay Simon. Nasa isang bar ang dalawa dahil biglang nag-ayang uminom ang binata na halatang wala sa mood. Sino may gawa niyan? Don't tell me na paaway ka ng ganun lang. Kilala ni Ronnie ang pinsan, hindi likas ditong basta makipag-away na lang. Kaya nagtatakan lalaki kung bakit putok ang labi nito. Si Jason ang may gawa nito sa akin kagabi. Sinubukang pigilin ni Simon ang binata na dalhin si Clara
at nauwi sa suntukan ng pagtatalo nila. Nagpaubaya na lamang siya dahil naawa siya sa dalaga. Batid niya na matindi ang pinagdaraanan nito. Ang lakas ng loob ng gagong yun na magpanggap na nag-aalala kay Clara. Pagkatapos nitong saktan sa tuwing naalala ni Simon ang lungkot, sa mukha ng dalaga ay siyang nasasaktan para dito. Tumango-tango si Ronnie. Pero paano kung magkabalikan sila? Alalahanin mo, hindi mo mapipilit si Clara na mahalin ka. Hindi naman kasi natuturuan ng puso, pinsan. Saka hindi ba sabi mo nga, hindi pa siya umuuwi? Ibig sabihin ay magkasama pa rin sila. Mukhang tagilid at hindi matutuloy ang kasal niyong dalawa kung tama ang hinala ko. Humigpit ang pagkakahawak ni Simon sa basong hawak. Dama niya ang galit ng kalooban. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal namin, Ronnie. Hindi ako papayag dahil sa akin lang si Clara. Saka sa tingin ko ay malabong umatras siya sa kasal dahil sa kondisyon ng kanyang ama. Wala siyang magagawa kung hindi ang sumunod. Agad na sinagot ni Simon ang cellphone na may tumawag sa kanya. Hello anak, nasaan ka? Umuwi ka kaagad dahil narito sa bahay sila Balae. Mamadali ng kasal niyo anak. Pagkatapos magpaalam sa ina ay nakangiting bumaling si Simon sa pinsang si Ronnie. Mukhang magkakatotoo ng pangarap ko. Magiging akin na talaga si Clara. Salamat sa paghatid, Jason. Sigurado ka ba na hindi mo na ako kailangan pang magpaliwanag sa kanila? May pag-aalalang tanong ni Jason sa dalaga. Hindi na, kaya ko na. Saka na tayo haharap sa kanila kapag nasabi ko ng tungkol sa atin. Hindi pwedeng mabigla si Dad, baka kasi lumala ang lagay niya. Nakaunawa naman na tumango si Jason. Nabigla si Clara nang hapitin ng binata ang bewang niya at halikan siya sa labi. Napapikit naman ang dalaga at agad itong tinugon. Tama na, baka mahuli ka sa urgent meeting mo with board member. May hinang natawa si Jason. Oh, I'm sorry. Nakakatakam naman kasi ang labi mo. Kung hindi ko lang kailangang ayusin ang gulong ginawa nila Mr. Capel at Claudette, ay baka kinulong na kita sa kwarto ko. Jason? Namumula ang pisnging hinampas ito ng dalaga sa braso. Sobrang gaan ng pakiramdam ni Clara ngayon. Sa kabila ng sakit ng nalaman niya tungkol sa karamdaman ng ama, kahit paano ay gumaan at maligaya ang puso niya, hatid ng pagkakaayos nilang dalawa. Ngayong pareho na nilang napatawad ang isa't isa at nalaman na mahal pa nila ang isa't isa, sasaya na sila, tapos na ang paghihirap ng puso nila. Ma'am Clara, sumama kayo sa amin, ihahatid namin kayo sa kung saan nasan sila boss. Agad sa lubong kay Clara ni Nestor, pagkababa pa lamang ng dalaga sa kotse ni Jason. Kumunot ang noon ng binata, napansin nito na maraming tauhan na sumalubong sa dalaga at lahat ay armado pa. What's the problem here? Agad na tinago ni Jason ang dalaga sa likuran. Susunduin lamang si Clara, subalit napakarami nila at mga armado. Kataka-taka. Nagtataka man hindi pinahalata ng dalaga yun sa binata. Hindi niya mapigilan ng mapangiti dahil nakikita niya na nag-aalala ito sa kanya. Relax, okay? Mga tauhan sila ni Dad. Sige na, umalis ka na dahil may meeting ka pa. Magkita tayo later, ha? Napabuga ng hangin si Jason. Dahil sa nangyari ay mas naging alerto na siya at nahihirapang magtiwala sa iba. Pero agad din natunaw ang pag-alala sa puso ng binata nang makitang ngiti ni Clara. Damn, he missed her smile. Ngayong maayos ng lahat sa kanila ay magkakasama na sila ng dalaga. Sasaya na silang dalawa. Hindi na napigilan ni Jason na hilahin si Clara at halikan sa labi. I love you. Let's meet later, ha? Nang makaalis na si Jason ay agad na hinatid si Clara ng mga ito sa tahanan ng mga Argiles. Naguluhan ng dalaga nang makita na parehong kompleto ang kani-kanilang pamilya. Narito rin ang ate Chelsea niya. Mabuti at dumating ka na. May bagsik na tura ng ama ng dalaga sa kabila ng kaputlaan at panghihina ng katawan. Maupo ka. Pagkatapos bumesa sa lahat at yumakap sa ate Chelsea niya ay naupo na si Clara. Kapansin-pansin ang pasa sa labi ni Simon pero nasa labi ang malaking ngiti sa labi. Nakapag-usap na kaming lahat at nakapag-desisyon. Nagdesisyon kami na ipapakasal kay ni Simon in 2 weeks. Napatayo sa gulat si Clara. Po, pero Dad, I'm not asking for your opinion, Clara. These things were settled by us, your parents. Wala na kailangang pag-usapan pa. Nakapag-desisyon na kami, hindi na ito mababali pa. Tumigas ang ekspresyon ng kanyang ama, bakas ang pagpipigil nito ng galit. Hindi naman maintindihan ni Clara kung bakit parang galit na galit ito. Hindi mo ipapahiya ang pamilya natin, naintindihan mo ba? Dad, hindi nyo kailangang mag-alala, tito. Hindi aatras si Clara sa aming kasal. Singit niya Simon na may ngiti sa labi. Inaalala niyang kalusugan mo at pangalan ng ating pamilya, hindi ba Clara? Yumuko si Clara at walang maapuhap na isasagot, mabuti pa'y iwan natin ang dalawa para makapag-usap sila. Sa veranda na muna tayo't magpahangin Balae.
Tandaan mo na hindi maganda sa kalusugan mong magalit ng husto. Ayan ng mami ni Simon. Nang makaalis ang lahat ay agad na nilapitan ni Clara si Simon at nakiusap dito. Simon, please. Tulungan mo ko na mapapayag si Daddy na iatras ang kasal natin. Tumiim ang bagang ni Simon. Tama nga ang kanyang hinala nang makitang reaksyon ng dalaga kanina. Nagkabalikan na ito at si Jason. Hindi pwede ang gusto mo, Clara. Baka nakakalimutan mo. Nakataya ang pangalan ng pamilya natin dito. Sa gagawin mo, hindi lamang ang pangalan ng pamilya natin ang masisira, maging ang pagkakaibigan ng pamilya natin. Yun ba ang gusto mo? Nakagat ni Clara ang labi. Tama si Simon. Hindi lamang ang pangalan ng kanilang pamilya ang nakataya, maging ang pagkakaibigan ng kanilang pamilya. Pero, may mahal na akong iba, Simon. Nagkaayos na kaming dalawa. Ganun na lang yun? Porket nagkaayos kayo ay itatapon mong napagkasunduan ng pamilya natin? Galit na tura ng binata. Hindi lamang isang simpleng kasunduan ito, Clara. Our parents ask our permission first at pareho tayong pumayag. Naka-announce na sa buong bansa ang kasal natin. Baka nakakalimot ka. I'm sorry. Hindi ko kaya, Simon. Alam ko na masasaktan sila Daddy, kayo. Pero gusto ko rin naman na maging masaya at si Jason ang makakapagpasaya sa akin. Siya lang, Simon. Mahal namin ang isa't isa ni Jason. Handa na kami maging masaya. Lihim na kumuyom ang kamao ni Simon sa narinig. Ang tagal ng binatang minahalang dalaga. Binantayan niya ito simula nang pumasok sa pagpupulis. Kanya itong binakuran upang hindi mapunta sa iba. Tapos ito ang kanyang mapapala. Natigil ang dalawa sa pag-uusap na makarinig ng sigawan. Clara, si Daddy! Umiyak na palahaw ni Chelsea. Nag-alala ang lahat habang hinihintay na lumabas ang doktor sa emergency room kung nasaan ang ama ni Clara. Ito bang gusto mo, Clara? Ang mapasama ang lagay ng Daddy mo dahil sa katigasan ng ulo mo? Ayon sa kanyang kapatid ay narinig ng kanilang ama ang usapan nila ni Simon kaya inatake ito. Mas lalo lamang lumubha ang lagay nito sa bawat araw na lumilipas. Kumalat na rin ang cancer nito sa iba't ibang parte ng organ. Mami, Clara anak, lumuluhang tumingin ang ginang sa anak. Sundin mo na lang ang gusto ng Daddy mo na sa ganun ay makasama pa natin siya ng matagal. Nakikiusap ako sa'yo, huwag nang matigas ang ulo mo. Ang walang magawang si Clara kung hindi umiyak. Awang-awa na yumakap si Chelsea sa kapatid. Naawa man hindi magawa ni Chelsea na sabihin na sundin itong puso. Dahil katulad ng kanilang ama ay gusto pa niyang makapiling na matagal ang kanilang ama. Clara, tama si Mami. Sundin na lang natin ang gusto ni Daddy. Pinahid ni Chelsea ang luha. Itong dahilan ko kaya hindi ako tumutol sa gusto ni Dad ni ipakasal ako. Kasi hindi sinasadyang nalaman kong kalagayan niya. Kasi gusto ko siya na maging masaya bago siya mawala. Si Dad, ang sabi ng doktor sa kanya ay meron na lamang siyang 1 taon para mabuhay. Muntik nang matumba si Clara sa narinig. Hindi, sabihin mo nagbibiro ka lang. Parang pinigang puso ni Clara na sabay na humagulhol ang mami at ate niya. Daddy, akala niya magagamot pang sakit ng daddy niya pero hindi na pala. Sobrang sakit bilang anak na malaman na kaunting panahon na lang ang natitira para makasama niya ang daddy niya. Hindi ito matanggap ng kanyang puso. Sobrang sakit. Daddy, iyak niya. Katatapos lamang ni Jason sa meeting, hindi lamang ang gulong ginawa ni Claudette ang inayos ng binata. He also explained everything on the board about the shares he fakely sell on Mr. Kapil. Naunawaan naman agad yun ng mga ito. Sumandal siya sa kanyang survival share at marahas na bumuga ng hangin. He is tired. If only Clara is here, he can rest by the sight of her. Herman, cancel all my appointments tomorrow. Yes, Mr. Armenton. Tugon agad ni Herman. Siya nga pala, Mr. Armenton, nakapagpa-reserve na ako ng restaurant sa sinabi mong lugar. Bukas ay naroon na rin ang mga musicians na tutugtog para sa date niyo ni Miss Clara. Masayang balita pa nito. Naalala ni Herman ang nangyari ng araw na inakala ng lalaki na may papakulong siya. Pero mali ang akala niya. Tunay nga na hindi may isahan ng kanyang boss dahil may alam ito. Sa ngayon ay nasa kulungan ng kampo nila Claudette at nagbabayad ng kasalanan. That's good, Herman. Tinapik ni Jason ang balikat nito. Go ahead. I need to see Clara. Napailing na lamang sa Herman habang sinusundan ng kanyang amo na may ngiti pa sa labi nang umalis. Hindi niya akalain na ito pala at ang babaeng hinahangaan niya ay dati palang magkarelasyon. Kaya pala madalas nagalit ito noon kapag kausap nila si Miss Clara ay dahil nagsiselos ito. Kumunot ang noon ni Jason. Nakailang tawag ng binata kay Clara, subalit hindi nito sinasagot. Maging ang kanyang messages ay hindi nito nireplyan. Hindi kaya nasa ospital ang dalaga? Wala ho dito si Ma'am Clara. Itong sagot kay Jason ng mga guards sa bahay ng dalaga. Tuluyan ang nilukop ng kaba ang dibdib ng binata na umabot ng 2 araw ay hindi pa rin niya ito makontak.
Hindi rin ito nagparamdam. I know she is here. Let me talk to her. Naubusan na ng pasensya si Jason sa paulit-ulit na pagdadahilan sa kanya ng mga ito. Sir, pasensya na ho talaga. Nagsasabi kami ng totoo. Nung araw na sinundo si Ma'am Clara nila Nestor, hindi na sila bumalik. Sinugod kasi sa ospital ang daddy nila, ma'am. Nang gabing iyon, napasabunot si Jason sa buhok nang malaman na wala sa ospital ang ama ng dalaga. Something is wrong. He knew that. Kinuha ng binatang phone at agad sinagot ang tawag ni Ate Camila niya. Jason, akala ko ba aayusin niyo ang relasyon niyo ni Clara kapag nasok na sila Claudette? Alam ni Camila ang lahat dahil pinaliwanag to ni Jason sa kapatid. Binala kasi nila Camila at Emma na pigilan ang engagement ng dalawa, kaya walang nagawa sa Jason kung hindi ipaliwanag ang lahat sa dalawa para hindi masira ang kanyang plano. Hindi kita maintindihan, ate. Maayos ng relasyon namin ngayon ni Clara. Maayos? Kung ganun, bakit nagpadala sila ng invitation card para sa kasal ni Clara kay Simon Argiles? What the heck? Halos masira ang phone ng binata sa higpit ng kanyang hawak. Me and Clara still love each other. Nagkaayos na kami at nalinawan. Napag-usapan na rin namin ang tungkol sa pag-atras niya sa arranged marriage na yan. Napaisip si Camila. Naku, bunso, sa tingin ko'y sila tita at titong nagplano nito. Kasi kung nagkaayos na nga kayo, bakit matutuloy pa rin ang kanilang kasal? Saka sa susunod na linggo na kaagad ang kasal. Halatang minamadali. Mabuti pa ikausapin mo na rin sila Tito at Clara tungkol dito. That's my problem now. I can't contact her. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hindi niya sinasagot ang tawag at mga messages ko. Nag-aalala na ako. Sa tingin ko, alam ko kung nasan sila ngayon. Agad na pinuntahan ni Jason ang vacation house nila Clara. Tama nga ang ate niya. Mukhang nandito ang pamilya. Pero bakit? Dahil ba tinatago sa kanyang dalaga? Kumuyom ang kanyang kamao. May isip pa lamang ni Jason na ikakasal si Clara sa iba ay parang pinipiga ng puso niya. He loved her. He couldn't live a happy life without her. Siguro nga'y naging gago siya dahil sinaktan niyang dalaga. Naging bulag siya but he is ready to fight now. Ano man ay handa niyang gawin para magkasama na silang dalawa, hindi niya hayaan na mahadlangan sila ng kahit na sino pa. He tried to call her again, pero hindi ulit sinagot ng dalaga ang tawag niya. Sino pong kailangan nila? Tanong ng kasambahay kay Jason na mapagbuksan ito. I'm here to talk to Clara. Is she here? Naging mailap ang mata ng kasambahay. Naku, wala ho dito si ma'am. Makakaalis na po kayo. Bago pa masara ng kasambahay ang gate ay tinulak na ito ng binata. Naku sir, bawal kayong pumasok. Mapapagalitan ako. Clara! Alam ni Jason na naririnig siya ng dalaga. Malakas ang kanyang kutob na narito ito. Kaya hindi siya aalis nang hindi sila nagkakausap. Clara baby, please let's talk. Ganun na lamang ang taranta ng ina ni Clara nang makita si Jason. Kanya ito nilapitan bago pa makita ito ng kanyang asawa. Baka lalo lamang lumala ang lagay nito. Iho, anong ginagawa mo rito? Kung si Clarang pakay mo'y wala siya rito. Magkasama sila ni Simon ngayon at pinagpaplanuhan ng kanilang kasal. Hindi naniniwala si Jason sa narinig. Hindi ba nabanggit sa'yo ng aking anak na ikakasal na siya sa susunod na linggo? Nagpasya si Clara na sundin ang gusto ng kanyang ama para hindi lumagay ang lagay nito. Jason, kung ano man ang meron kayo ng anak ko, itigil niyo na. Tumigas ang ekspresyon ni Jason sa narinig. Masakit para sa kanya na marinig yon sa sariling ina ng babaeng mahal, pero hindi ito sapat para bitawan niya ang dalaga. Binigyan namin si Clara ng 5 buwan para iharap sa amin ang nobyo niya o lalaking mahal niya, pero 3 buwan pa lang ay bumitaw na siya at sinabi sa aking asawa na magpapakasal na siya sa iba. Bakit Jason? Sinaktan mo ba ang aking anak? Instriktang tanong ng ginang. Isa siyang ina, nakita ng ginang na hindi sumayang kanyang anak sa nakalipas na taon. Sa kanyang palagay ay may kinalaman si Jason doon dahil nakita niya ang litrato ng dalawa sa mga iniingatang gamit ng kanyang anak. Hindi nagawang magsalita ng binata. Kanyang naalala ang mga masakit na salitang sinabi niya sa dalaga. Ang pananakit niya sa damdamin nito. Tumangutango ang ginang. Kung gano'n ay tama ako. Ikaw ang dahilan kaya palaging malungkot ang mata ng anak ko. Lumungkot ang mukha ng matanda. Pasensya ka na, Jason. Gusto man kitang tulungan, hindi maaari. Ito na ang pasya ng aking asawa at wala na akong magagawa pa. Si Clara, wala na sa kanyang pagpapasya simula nang pumayag siya sa gusto ng kanyang ama. Alam mong patakaran sa pamilya ng mga De La Cuesta, hindi pwedeng baliin ang mga salita nila. Samantalang kanina pa pinipilit ni Clara ang kumawala sa tali na kagapos sa kanyang katawan. Narinig niyang malakas na boses ni Jason. Alam niyang narito ang binata para hanapin siya. Huwag mo nang subukang kumawala, Ma'am Clara. Wala ka namang magagawa. Saka aalis na rin si Sir Jason dahil kinakausap na siya ngayon ng mami mo.
Mabuti pa'y sumunod na lang tayo sa utos ng daddy mo. Kilala mo si boss, ma'am. Baka mapahamak pa sa Sir Jason kapag nagpumilit ka. Awang-awa naman na tinignan ni Chelsea ang kapatid. Gusto man itong tulungan ng dalaga ay hindi nito magawa. Malakas man sila ni Clara sa physical combat, hindi nila kaya ang nag-train sa kanila, si Nestor. Kaya nitong patumbahin ng sinuman, maski ang kanilang ama, ganun ito kalakas. Saka lamang tinanggal ni Nestor ang pagkakatali ng dalaga nang umalis na si Jason. Parang batang umiiyak na umupo ang dalaga sa gilid ng kama. Hindi niya magawang tumakas. Saan man ay may tauhan ng kanilang ama. Nang araw na dalhin ng kanyang ama sa ospital ay sinubukan ni Clara na puntahan si Jason. Pero nalaman agad yun ng daddy niya dahil kay Simon. Sinumbong siya ng binata sa kanyang ama kaya inutusan nito sila Nestor na kunin siya at dalhin sa vacation house nila. Hindi ka aalis dito hanggat hindi kayo na ikakasal ni Simon. Pinahid ni Clara ang luha ng maalalang sinabi ng daddy niya. Oo, mahal niya ito kaya hindi niya kayang mawala ito. Pero mahal din niya si Jason. Hindi rin niya ito kayang mawala. Lalo na ngayon na nagkaayos na sila at nalaman na mahal nila ang isa't isa. Bago lumabas si Nestor ay nilagyan pa nito ng kadena ang isa niyang paa na siyang bilin ng ama upang masigurong hindi siya makakatakas. Nang makalabas si Nestor ay kaagad na lumapit si Chelsea sa kapatid. Clara, may plano ako. Ate Chelsea, bumuntong hininga to. Alam kong sinabi kong sundin mo na lang si Dad pero nakukonsensya ako kung hindi ko hahayaan ang kapatid ko. Ikaw naman kasi. Bakit ka pumayag na ipakasal ka ni Dad kung hindi ka naman pala sigurado? Pumayag ako kasi akala ko hindi na kami magkakaayos ni Jason. Alam kong mali ako, pero Ate Chelsea, hindi ko talaga kaya. Iyak niya. Mahal na mahal ko si Jason. Nagmamahalan kaming dalawa. Gusto ko rin naman na maging masaya. Yun naman ang gusto ni Dad, hindi ba? Bakit hindi niya ako mapagbigyan? Kinutusan ni Chelsea ang dalaga. Gusto ni Dad na maging masaya ka, okay? Pero dahil sa pagpayag mo, alam na ng buong mundo ang kasal ninyo. Iniisip lang ni Dad sila tito at tita dahil hindi lang naman nakataya ang pangalan ng pamilya natin, maging sa kanila. Lumingali nga si Chelsea. Tutulungan kitang tumakas. Mamayang gabi pero mangako ka na hindi ka magpapahuli, okay? Baka pati ako maparusahan ni Dad kapag nalaman niya na tinulungan kita. Pero paano ko atakihin si Dad? Pareho silang napalunok. Hindi ko rin alam. Pareho silang natahimik pagkatapos ng ilang sandali. Samantalang narinig ni Simon ang usapan ng dalawa dahil sa iniwan niyang mic chip sa kwarto ni Clara. Alam ng binata na mangyayari ito dahil kilala si Clara sa pagiging matigas ang ulo. Tinawag agad ng binata ang mga tauhan at inutusan. Pagigihan yung pagbabantay sa paligid dahil tsaka kung pupuntahan ng lalaking yun si Clara. Ako nang bahala sa fiancé ko. Ano ba? Bitawan niyo na ako. Nestor, ano to? Pasensya ka na Ma'am Chelsea, napag-utusan lang kami. Alam namin ang plano mo mamaya. Gusto kang makausap ni boss. Ni Daddy? Sandali nga lang. Wala naman kayong ebidensya. Hirit ng dalaga. Basta sumunod ka na lang ma'am. Hindi ka na sana nangialam pa. Hindi ka sana mapaparusahan ng iyong ama. Pinagpapawisan si Clara habang naririnig ang boses ng kapatid niya ni Nestor. Kung ganun, hindi na siya matutulungan ng ate niya na tumakas mamaya. Pero paano nalaman itong plano nila? Napala yung dalaga sa pinto ng bumukas ito. Pumasok si Simon at nakangiting tumingin sa dalaga. Simon, gabi na. Bakit napadalaw ka? Actually, hindi ako napadalaw lang, Clara. Nandito ako dahil dito ako matutulog ngayong gabi. Binigyan ako ng permiso ng daddy mo kaya hindi mo ako kailangan tingnan ng masama. Kumuyom ang kamao ng dalaga. Nagsisimula na siyang makadala ng inis sa binata. Hindi dapat permiso ni Dad ang hinihingi mo, Simon. Ang akin dapat. Bakit pa, Clara? Ikakasal na rin naman tayo, kaya walang masama kung magsama tayo sa isang kwarto. Saka wala naman akong gagawin na masama sa'yo, dahil gusto lang kitang bantayan. Bantayan laban kanino? Napalunok ang dalaga na lapitan siya ni Simon. Nang aarok ang tingin nito. Alam kong alam mo tinutukoy ko. Anytime may darating ang Jason na yun, dito para itakas ka. Hindi ako papayag, Clara. Sa akin ka lang ikakasal. Tayong nababagay sa isa't isa't, hindi siya. Pero mahal ko siya. Nakadama ng panibugho si Simon sa tahasang pag-amin ni Clara. Alam ito ng binata pero iba pa rin ang sakit noon kapag nanggaling sa bibig ng babaeng mahal niya. Matututunan mo rin akong mahalin, giit ng binata. Sa oras na makasal sila at magkaanak ay batid ng binata na magbabago ang damdamin nito. Mamahalin siya ng dalaga, maging ang kanilang pamilyang bubuuhin. Huwag ka nang umasa na mapipigilan niyang kasal natin, Clara.
Please, I'm begging you, marry me. Nang sa ganun ay maging masaya din ang daddy mo. Nangangako ako sa'yo, mamahalin kita ng sobra at hindi sasaktan. Hindi kagaya ng ginawa ni Jason sa'yo. Pagsamo ng binata. Kaibigan ng turing ni Clara kay Simon, kaya ngayong sumasamo to ay nakadama siya ng awa. Pero hanggang doon lamang yon. Si Jason talagang mahal niya. Please Simon, nagmamakaawa ako sa'yo. Hayaan mo rin ako na maging masaya. Pinukpok ni Clara ang dibdib at lumuluhang tumingin sa binata. Matagal ko nang minamahal si Jason. Matagal akong naghintay sa pagbabalik niya. Matagal na ako nasasaktan. Hindi ako sumaya ng matagal dahil hinahanap-hanap siya ng puso ko. Ngayon mahal pa naman ang isa't isa. Hindi ba pwedeng hayaan mo kaming sumaya? Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang sumaya nang wala siya. Kaya nakikiusap ako. Kung talagang mahal mo ko, tulungan mo ko mapigilan ng kasal. Hayaan mo kong piliin ng taong makakapagpasaya sa akin. Daig pa ni Simon ang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Dama ng binatang pagkawasak ng kanyang puso. Matagal din naman niyang minahal ang dalaga. Bakit hindi siya nito mapagbigyan? Hanggang ngayon ay nagmamatigas pa rin ito sa kabila ng basbas ng magulang. Imbis na maawat madala ay lalo lamang sumidi ang pagnanais ng binata na makuha ang dalaga. Patawad Clara, pero tapos ng panahon yung dalawa. Dahil ang atin namang dalawa. Matatanggap mo rin balang araw ang lahat. Sa ngayon ay dito ka na muna sa silid na ito habang hindi pa tapos ang ating kasal. Nestor, bantayan mo muna si Clara dahil kakausapin ko si Tito. Talasan yung pakaramdam dahil malakas ang kutob ko na hindi basta-basta si Mr. Armenton. Sa pangangatawan pa lamang ni Jason ay nabatid na kaagad ni Simon yon. Gumisi si Nestor. Kahit dumating siya ay wala naman siyang magagawa. Masasaktan lamang siya kapag nagpumilit siya. Pagyayabang ng lalaki. Kung magmatigas si Sir Jason, wala kaming magagawa kung hindi ang saktan siya. Napalunok si Clara sa narinig. Jason, please, kung magpakita ngayong gabi. Takot na dasal ng dalaga. Sanay at batak sa bakbakan si Nestor. Natitiyak ni Clara na paglalaroan lamang ang binata ng mga tauhan ng kanyang ama. Hindi niyo pwedeng saktan si Jason. Baka nakakalimutan mo, bayaw siya ni Kuya Jovito. Sa oras na may mangyari sa kanya na hindi maganda ay malalagot kayo sa kanya. Napalunok bigla si Nestor. Huwag kang mag-alala, Ma'am Clara. Hindi naman namin siya papatayin. Ang bilin ng dad mo ibugbugin lang para hindi makadalo sa inyong kasal. Hindi ako papayag. Pakawalan mo ko ritong bakulaw ka. Jason, huwag kang pupunta rito. Please! Binusalan si Clara ng mga ito. Bantayan ang paligid. Hindi dapat makapasok ang lalaking yun katulad ng utos ni boss. Sa labas ang iba, kami na ni Sir Simon ang bahala dito sa kwarto. Ani Nestor sa mga kasama.